Hello, good afternoon, malapit ng evening, good morning po sa lahat sa aking mga amiga, mga followers ko po, saan sulok man kayo sa mundo. Thank you to all everyone, thank you to all of you. Siyempre, of course, mag-ingat, take care everyone po. So ngayon ay hapon na talaga, iba naman ang ngayon, maaga pa lang, 5 plus madilim na po ang panahon dito sa Mindanao. So ganyan po, mabilis magdilim ang dito sa may Mindanao po. More than 5 o'clock, 5:20, madilim na po yan, 5:20. Yan po ang sitwasyon sa Mindanao. Nagbago na po ang klima dahil maaga magdilim. So ngayon, kukuha tayong balita regarding po sa what we call SAIC regarding sa dating former President balita po. So, pakinggan natin, makinig tayo, mag-react, mag-comment, o simple naman, don't forget to like, share, kung nagustuhan niyo ang video po ito. At least yung gusto makinig o makita o siyempre, i-share lang po kung gusto niyo. Kung hindi, it's alright po. Thank you to all my dear, mag-ingat at take care everyone po. God bless everyone. Tingnan natin ang balita dito po sa what we call Tama ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mayarang media sa publiko. Tila aatras na di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing EJK victim laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Attorney Conti at sa iba pang mga lawyer ay nabubuli raw umano ang mga ICC witness kaya raw sila ay mag-withdraw na ng kanilang mga testimony. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, papaano nga raw kasi hindi daw mabubuli ang mga ipinisenta nitong mga testigo dahil peke di umano o gawa-gawa lamang daw ang kanilang itinatanim na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa madaling salita nga raw, buking na daw sila ng taong bayan at kahit kailan hindi di umano sila mananalo laban sa katotohanan. Bilang isang malaking pruweba, tulad na lamang itong kay Aling Sheila na talaga namang nag-trending sa lahat ng social media platform dahil ang kanyang anak di umano nasawi raw dahil sa EJK. Pero matalino na ang taong bayan dahil natuklasan at maliwanag pa sa sikat ng araw. 2024 lang pala ito nasawi na siyang kinumpirma naman ng Hara Funeral Services. Ayon pa sa kanilang post online, those we have held in our arms for a short while, we hold in our hearts forever. Ryan A. Barbacena. With deep sympathies, love and prayers, Barbacena family, thank you for trusting Hara Funeral Services. Unquote. At may dagdag pang patunay na mayroon pa silang post sa social media sa kanilang Facebook page for the awareness of everyone. This post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakita nyo ay tama naman po. June 2024 po siya namatay at July 2024 naman po namin na i-post sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin na ito or ang page namin yon ay dahil tinake down or nireport ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming team, wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nag-render lang ng funeral service sa namatay. Kung kailangan nyo po ng konkretong sagot, magtungo po kayo sa police station na nakakasakop sa area. We stand for what is right. Maraming salamat po.
Unquote. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, kaya naman pala magsisiatras na ang inyong mga ICC witness, Attorney Conti. Kasi booking na booking at halatang halata na ng taong bayan ang mga witness kuno kasi ninyo di umano'y mga peke. Narito naman ang komento ng taong bayan sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, yan ang talagang rason kung bakit di rin mismong kasuhan si PRD sa ating bansa kasi di pwedeng bugos witness pagdating sa korte. Magiging katawa-tawa lang ang kaso. Di kasi pwedeng paiba-iba ang sagot. Umatras dahil nabulilyaso ang kadramahan ni Aling Sheila. Walang epek ang pagiging best actress o kaya walang panggastos papuntang ICC. Mahirap talaga kapag planted mga witnesses. Masaya yan kapag cross-examination na sa korte. Mga ngamote ay si Conti na lang witness at lawyer para sa sarili niya. Lalabas ang katotohanan at hindi hahayaan ng Diyos Ama na patuloy maghari ang kasamaan at kadiliman. Ginagawa nyo mga wagas na sinungaling at pera-pera. Pera lang yan. Mahirap panindigan ang mga gawa-gawang kasinungalingan pagdating sa korte. Ang mga lawyer ay seasoned liar, kasama pinag-aralan nila kung papaano magsinungaling at kung papaano hulihin ang isang nagsisinungaling. Nabubuli o natatakot na dahil pag sila nasa korte, madaling hulihin at tanimbangkay lang talaga ginawa nyo. Kakakayo din mismo attorney na may konti ang nagpa-atras sa kanila at kunwari lang na sila yung umatras para di naman kahihiyan sa inyong mga pinklawan. Unquote. May binabanggit nga ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC. Ang binabanggit ni Nicolas Cotman na siyang lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa International Criminal Court ay may kinalaman nga sa mga biktima na gustong magsampa nga ng aplikasyon o testimonya labang kay Duterte bilang bahagi ng kaso ng crimes against humanity o kaugnay sa war on drugs. Ano nga ba ang hinihiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magpatubad daw na mahigpit na proseso ng identity verification para sa mga biktima na gustong maging bahagi ng kaso. Hello, yan po ang ating kunting balita regarding po sa kaso ni dating former President Rodrigo Duterte of the Philippines po. So again, thank you to all of you, my dear. Mag-ingat, take care everyone. Good evening, good morning, good afternoon. Thank you everyone, God bless, take care again. Bye-bye.